Bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong hapon. At sa Maynila, binaha ang ilang kalsada, kabilang na ang Taft Avenue, maging ang harap ng labas ng Manila City Hall. At ang mga dumaraan doon, tumulay sa mga bakal na railing at barrier kung saan isang senior citizen ang nadulas pa. Naranasan din ang ulan sa Mandaluyong at Makati, pati sa Quezon City, na nagpabaha sa ilang bahagi ng EDSA at nagdulot ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagpapaulan ngayon sa Metro Manila. Magandang hapon po. Isang pulis ang patay ng barilin na lalaki sa Pasay. Lumalabas na balak isnatch ang kwintas ng biktima. Inaalam ngayon kung ito rin ang tumira sa isang tauhan ng HPG kamakailan na tinangkaring hablutan ng kwintas. Nakatutok si June Veneracion. Walang kamalay-malay si Police Staff Sergeant Jomar Caligiran na may piligrong nakaamba habang hinihintay ang asawa niya sa Taft Avenue, Pasay City kagabi. Mula sa kanyang likuran, may sumulpot na armadong lalaki. Dito na nagkaputukan. Kahit sugatan na ang pulis, nagawa pa rin niyang gumati ng putok. Pero sa tindi ng tama ng bala, binawian siya ng buhay. Doon galing sa likod. Kuha tayong dito sa likod. Bali, nakikita natin parang apat kasi mayroon siyang through intro dito sa sa kanyang arms papunta sa kanyang dibdib. Habang nakabagsak ang pulis, isang lalaki ang lumapit na ayon sa mga taga-barangay ay scavenger sa lugar. Maya-maya, dumating na ang umiiyak na asawa ng pulis. Tumakas ang shooter, sakay ng motorsiklong dala ng kanyang kasama. Takip na takip talaga yung mukha. Parang yung helmet niya talagang takip. Sarado. Mata lang ho talagang kita. Isang tricycle driver at kanyang pasahero ang nadamay sa putukan. Nagpapagaling pa sa ospital ang sugatang pasahero. Ang tricycle driver naman ay na-discharge na. Sabi ng Pasay City Police, base sa direksyon ng putukan, ang suspect ang nakabaril sa kanila. Lumalabas sa investigasyon na robbery ang motibo sa krimen. Kung talagang papatayin siya, ay doon pa lang medyo siguro mga 2 meters away from the suspect, ay from the victim, binaril na niya. Yang nangyari, mga kukunin niya yung necklace ng ating biktima. Isa pong Saudi gold po ito. Suspecha ng Pasay Police, ang mga suspect din ang nasa likod ng pamamaril ng isang opisyal ng Highway Patrol Group o HPG sa Makati, 3 linggo nang nakararaan. Makikita sa CCTV na bago magkaputukan, pilit na hinablot ng suspect ang suot na kwintas ng opisyal. Nakaligtas siya sa kabila ng mga tama ng bala sa katawan. Hawak na ng mga otoridad ang isang suspect na siya raw nagmaneho ng motorsiklo. Target naman ng follow-up operation ng shooter na tukoy na raw ng mga pulis. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Tupok na tupok ang harapang bahagi ng isang bus na biglang nagliyab sa EDSA Cubao, Quezon City kagabi. Nakatutok si EJ Gomez. Nabulabog ng nasusunog na pampasaherong bus ang P2000 Boulevard bago mag-EDSA pasado alas 6:30 kagabi. Nagdulot ito ng traffic. Nagpakawala na ng tubig. Nilamon ng apoy ang loob ng bus na umabot sa bubong nito. Nakahinto sa ilalim na susunog na. Kaya umakyat na yung sunog sa bus. Malaki talaga. Malaki ho. Dahil sasakyan na to, puno ng apoy, mataas. Mausok. Grabing takot dahil nakapunta nito eh. Malaki po yung apoy dahil na ito halos mga 80% po yung nagkinain ng apoy ng yung bus. May 20 minutes po yung firefighting operation po. Base sa investigasyon ng BFP, galing sa Bulacan ng bus at pabalik na sa garahe nito sa Cubao. Agad naman daw nakababa ang 5 pasahero nito, kasama ang driver at konduktor. Walang nasugatan at ligtas ang mga pasahero. Matapos ang sunog, mga bakal na lang sa unahang bahagi ng bus, gayon din sa bintana at mga upuan sa loob nito ang natira. Umabot ng pasado alas 11 ng gabi ang clearing operations ng MMDA kasunod ng insidente. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog, gayon din ang pinsalang dulot nito. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras.
Useless at may tuturing na economic sabotage. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos sa ininspeksyon niyang rock shed at rock netting project sa Benguet na nasira kahit ginasusan ng milyong-milyong piso. Ang isang proyekto noong 2018 hanggang 2019 pa ginawa. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Dahil sa mga tag-ulan nitong Hulyo, bumigay ang kinatatayuan nitong rock shed sa Camp 6 Cannon Road sa labas ng Baguio City. Dahil nagsagawa ng clearing operations doon, isinara ang Cannon Road. Kanina, isa ito sa 2 proyekto ng DPWH Cordillera na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakita niya kung paano naapektuhan ng pagguho ang entrada ng tunnel, maging ang kalsada hanggang sa lumambot na ang pundasyon ng rock shed. Kung hindi, wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, kaya ang valor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Sunod na binisita ng Pangulo ang rock netting project sa Camp 3 Cannon Road. Because napaka-notorious ng rock netting as corruption, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang charge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. Ayon sa Tuba LGU, hindi na ipaalam sa kanila ang mga detalye bago at nang matapos ang mga proyekto ng DPWH. We are concerned sana during the kuan para makita namin kung sabi ni President if it is really standard, ang trabaho nila is standard, hindi substandard. Batid ng Pangulo ang galit at pagkadismaya ng mga residente at ng lokal na pamahalaan ng Tuba Benguet sa palpak na rock shed project na ito ng DPWH CAR. Kung inyo kasing makikita sa aking paligid ay bumigay na ang protection slope ng mismong proyekto maging ang mismong pundasyon ng rock shed. Kaya naman ang hiling ng mga taga rito ay mapabilis ang pagsasaayos nito. Sabi ng Pangulo, bumaba ng 35% ang ekonomiya ng lugar mula noong nasira ang proyekto. Yung mga namin dito, yung mga negosyante, mas lalo yung mga restaurant, medyo kumunti ng customer nila kasi walang hindi makapasok yung mga sasakyan dito. Ayon sa DPWH CAR, habagat at mga pocket mining ang naging sanhi kung bakit bumigay ang bahagi ng bundok sa rock shed. You can see along Cannon, very fractured talaga ang slopes natin. And aside from that, ang weather condition natin sa Cordillera, tag-init, tag-ulan. Sabi ng DPWH CAR, plano ring dugtungan pa ng ilang metrong rock shed ang nauna nang naipatayo. Sa ngayon, passable na ang Cannon Road pero para muna sa mga residente ng Baguio at katabing bayan sa Benguet. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Kung may mga mapagsamantala pa raw sa mga flood control project, ang mungkahi ni Senator Win Gatchalian, walang ilaang pondo para rito sa 2026. Pero tutol dyan ang isang kongresista. Ang detalye sa pagtutok ni Mab Gonzales. Kung lalagyan mo ng pondo tapos ganyan pa rin, nandiyan pa rin yung sindikato, nandiyan pa rin yung kontraktor, parang tuloy ligaya lang yung mangyayari. Naniniwala si Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian na may sindikato sa flood control projects at kung hindi aniya maaayos ng DPWH ang sistema, hindi na nila popondohan ng flood control sa 2026. Re-review namin proseso. Gagaya ng nasabi ko, kung ang proseso ay maluwag, aabusuhin yan ng mga kontraktor at ng sindikato. Titingnan aniya ng Senado kung paano napopondohan ang mga proyektong ito at kung umpisa pa lang ay may usapan na sa kontraktor. Dapat rin na higpitan yung pagbibigay. Bidding kasi natin, igan mano-mano eh. Kailangan gumamit na ng bagong teknolohiya, lahat internet na para wala ng human intervention. Ani Gatchalian,
tiyak na may mananagot pagkatapos ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Tutol naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na i-zero ang budget sa flood control sa 2026. Pagka sinira mo yung flood control for next year, edi kawawa ho yung mga nasa mga kailugan. We have to be a bit more reasonable, no, in all of these things. Kasi nga, again, we have to state it clearly. Flood control is something that is fundamental for climate risk communities. Sabi ni Senador Ping Lacson, nakilahok na ang publiko sa pagre-report ng substandard at ghost projects. Ang huling pagsubok, ang kasiguraduhang may mapaparusahan. Sana raw may malaking tao na makasuhan at makulong para wag na pamarisan. Dahil kung wala, mawiwili ang dating gumagawa at mahihikayat ang di dati gumagawa. May isiniwalat naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong tungkol sa mga anyay request at reklamo ng mga kongresista pag nagsimula ang deliberasyon ng national budget sa Kamara noong nasa PNP pa siya. Bigla kami makakatanggap ng message sa taas, sasabihin na puntahan nyo na yung mga congressman at tanongin nyo na kung ano yung mga kagustuhan nila, ano yung mga complaint nila. So, yung mga maayos na congressman, maayos sa mga tanong, maayos sa mga kahilingan. Pero yung mga may kalokohan ay puro kaya parochial concerns yan. Kaya yung kumbaga paano ipopromote yung kanilang sariling response. Walang partikular na sinabing request si Magalong. Dagdag ni Magalong na convener din ng Mayors for Good Governance pag budget hearings. Hinihingi lang umano ng mga kongresista ang pansariling interes. Nag-uusap din kami mga mayors, pati na rin sa League of Cities, pati mga kasamahan namin dyan sa League of Municipalities. Kadalasan, isa lang ang complaint Walang konsultasyon sa local government. Gumagawa ng project itong mga tiwaling congressman. Yun ang nasusunod. Nag-uusap-usap na raw ang samahan ng mga alkalde sa sunod nilang gagawin matapos sabihin ni Senador Lacson na may mga senador at kongresistang may kinalaman umano sa mga flood control project. Handa rin daw si Magalong na humarap sa pagdinig ng Kamara ukol sa flood control projects. Sa susunod na 2 linggo, inaasahan ang pagdinig ng House Tri-Committee hindi lang sa flood control projects, kundi sa iba pang palyadong infrastructure projects ng gobyerno, kabilang ang Cabagan Bridge at Benguet Rockshed. Sana raw kung may whistleblowers ay tumistigo roon at magbigay ng ebidensya. In the event na mapangalanan po ang kahit sinong senador, kahit sinong kongresista sa mga usapin po na ito, bibigyan ho sila ng karapatang magpaliwanag, sumagot sa komite. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Walang Pilipino sa 5 nasawi sa nadisgrasyang tour bus sa labas ng Buffalo, New York sa Amerika. Kinumpirma ng New York State Police sa mga nasawi ay 2 Indian na senior citizen at 3 dugon Chinese, kabilang isang university student sa New York City. Una nilang sinabing may mga Pinoy na sakay ang bus. Ayon naman sa ating konsulado sa New York City, wala pang Pilipinong nakikipag-ugnayan sa kanila. Patuloy nilang bineberipika kung may Pilipinong na-admit sa 4 na ospital sa Buffalo kung saan dinala ang mga biktima. Batay sa investigasyon, pabalik na sa New York City mula sa Niagara Falls ang bus nang mawalan umano ng kontrol dito ang driver, kaya nagpagulong-gulong hanggang nahulog sa gilid ng Interstate 90 Highway. May mga naipit at meron ding tumalsik sa 54 na sakay ng bus, kabilang ang driver at crew. Ang ilan sa mga na-ospital na-discharge na. Ayon naman sa Malacanang, nag-uugnayan ng DFA at DMW at iniutos si Pangulong Marcos na tulungan ang mga apektado nating kababayan. Isang rider nahagip ng tren sa Laguna at sa Quezon naman, 2 bahay ang sinalpok ng isang van. Ang mga disgrasya sa probinsya, tinutukan ni Darlene Kai. Wasak ang van na ito na sumalpok sa 2 bahay sa barangay Abuyon sa San Narciso, Quezon. Tumilapon palabas ang mga sakay nito. May pumailalim pa sa sasakyan. 3 sakay ang nasawi, kabilang ang driver. 2 naman ang kritikal sa ospital. Wala namang napuruhan sa mga nakatira sa mga nabanggang bahay. Inaalam pa ang dahilan ng pagbangga. Tayong bata. Okay lang. Sa Calamba, Laguna, huli kamang isang babaeng rider na nahagip ng gilid ng tren. Nawalan siya ng malay pero sa kabutihang palad ay hindi nagulungan. Dinala siya sa ospital at nagpapagaling. Sinusubukan naming makuha ang kanyang pahayag. Ang motorsiklo wasak dahil nakaladkad.
Nasunog ang isang boarding house sa barangay Magusilom sa Cantilan, Surigao del Sur. Nadamay ang ilan pang bahay pati na ang isang tindahan na may ibinibentang mga LPG. Inabot ng halos 4 na oras bago naapula ang apoy. Ayon sa BFP, lumang estruktura ang nasunog. Binigyan na ng paunang tulong ang mga apektadong pamilya. Patuloy na inaalam ang sanhi ng apoy at ang halaga ng pinsala. Isang batang lalaki na nawala noong Biyernes ang nakitang patay sa kanal sa Bansalan, Davao del Sur. Ayon sa pulisya, naglalaro ang biktima at isa pa niyang kasama na parehong 9 years old sa gilid ng kanal malapit sa kanilang paaralan. Lumakas umano ang agos ng tubig dahil sa ulan at tinangay ang dalawa. Nakita sila ng isang lalaking 12 years old at sinubukan silang iligtas pero tinangay din. Nasagip ng mga residente ang 12 anyos at ang kasama ng bata pero di nila matagpuan ang biktima hanggang maggabi. Hanggang natagpuan umaga kahapon ang biktima. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Kapag may ulan, may pagbaha. Ganyan ang iniinda ng maraming taga Metro Manila. Kailangan pagtulungan ng problema na yan. Ayon kay DPWH Secretary Manny Bonoan, kabilang sa mga nais niyang matutukan ang problema sa mga drainage system at basura. Nakatutok si Katrina Son. Nabulagan ng baha ang ilang lugar sa Maynila kahapon dahil sa ulang dala ng bagyong Isang. Kahit City Hall hindi nakaligtas. Tuwing tagulan o may bagyo, hindi mawawala ang problema ng baha sa Metro Manila. Sawa na raw rito ang ilan nating kababayan. Pagod na pagod na pagod na pagod. Siyempre, perwisyo naman talaga ang baha dahil siyempre yung mga dulot na sakit na nakukuha dito. Nakakapagod po kasi pag uwi galing trabaho, lulusong sa baha, tapos pag uwi din sa bahay, baha din. Mahirap, lagi stranded. Kaya panawagan nila, seryosohin na ng gobyerno na masolusyonan ang problemang baha. Tutukan talaga dapat ang flood control. Importante yan para mawala na yung baha, lalo na sa Manila. Tsaka disiplina na rin ng tao. Kasi yung iba, kung saan-saan tinatapon kasi yung mga basura. Ginagawa naman daw ito ng gobyerno, sabi ng DPWH, pero dapat daw. I think dito sa Metro Manila, dapat mapagtulong-tulungan natin. It has to be holistic and comprehensive po yung pag-attend ng problems dito. We are assisting actually Metro Manila for engineering interventions. But there are many dito problema sa Metro Manila. Like we have to address yung waste management, basura. Dagdag ni Secretary Manuel Bonoan, kailangan ding bigyang pansin ang lumalalang drainage system ng Metro Manila maging ang resettlement. Tumutulong po kami sa lahat ng bagay na po pwede namin itulong. Kagaya ngayon, yung mga old pumping stations, nire-rehabilitate po namin to increase the discharge capacity sa yung mga ganon. Pasig Marikina, flood control management project, ginagawa po namin. But internal drainage and other sectors, waste management, dapat to pagtulong-tulungan natin, dapat i-address po yung mga yan. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Malagim ang sinapit na isang rider na pauwi na galing sa road trip. Nagulungan siya ng kasabay na jeepney. Nakatutok si Nico Wahe, exclusive. Nagsasakay ang jeep na ito kanina umaga sa kahaba ng MacArthur Highway sa Caloocan. Pagsakay ng pasahero, saka ito umarangkada. Kasabay niya ang ilang motorsiklo sa katabing lane. Maya-maya, isa sa mga motorsiklo sa katabing lane ang biglang sumemplang. Ang jeep tila umangat. Sa video ng isa sa mga saksi, makikitang pumailalim ang rider sa jeep. Nakadikit na ang kanyang ulo sa gulong. Kakalabas lang daw nung jeep Tapos yung driver ata ng babae yung may kasi dumulas tapos pumasok sa ilalim. Tapos buti na lang yung jeep driver, mayroon siyang jack, nabilis siya nang napataas yung natanggal yung, kasi nga yung ulo niya doon mismo sa gulong tumabingi. Ayon sa MMDA na nasa lugar na mangyari ang insidente, nakita ko na lang, nakatumba na yung NMAX na dinadrive ng babae. Tapos napailalim na siya sa jeep. Sabi po ng driver, di naman daw niya nasagi. Bale, nag-lost control po yun. Inialis agad ang biktima sa ilalim ng jeep at dinala sa pagamutan pero idineklarang dead on arrival. Ang biktima tuluyan palang nagulungan sa ulo. Ayon sa Caloocan Police, galing daw sa road trip ang biktima at pauwi na sana sa Marilao, Bulacan. Ayon sa kamag-anak ng biktima,
na galing sa malayong biyahe. Kaya dumating sa puntong nakatulog o napagod ito at biglang tumumba sa tagiliran ng jeep na akma namang yung jeep katabi niya at pumailalim doon at naipit ng kaliwang bahagi ng gulong ng jeep. Gano'n raw kalayo, sir? Sinabi ba kung saan pumunta? Barang Marilaki po, biyahe. Hindi pa raw naghaharap ang pamilya ng biktima at driver ng jeep na nasa kustodiya ngayon ng Caloocan Police. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang driver ng jeep. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Tila bayani para sa mga fur baby ang magpartner na OFW sa Kuwait. Muwi sila sa Cebu, dala ang mga sinagip nila roong 100 ng aso. Yan ang Usapang Pet, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa pag-uwi mula Kuwait, nina Donabel at Jeff, may kasama silang 12 aso. Kwento ni Donabel, inabandon na sa labas ng kanilang opisina sa Kuwait ang mga aso noong tuta pa sila. Nang dumami, ay nagpagawa sila ng shelter pero naghigpit daw ang Kuwait at nag-abisong gigibain ang shelter. Kung wala raw kukup-kup sa mga aso, pakakawalan sila sa disyerto. When I look at them, I was thinking ako na lang tamong ikuan, i-let go, balik mo sa disyerto. I cannot let them go. Yeah. Dahil pamilya na raw ang turing nila sa mga aso, sinagip nila ang mga ito sa tulong ng mga taong nagmalasakit. Pag-uwi sa Cebu, nagpagawa sina Donabel at Jeff ng dog sanctuary. Naiwan pa sa Kuwait ang 11 pang aso na dadalhin din daw nila sa Cebu para makasama sa bago nilang tahanan. You don't need to be an animal lover, a dog lover. It's humanity, Manggod. It's humanity. And, if you see someone who's in need, help. If there is really an opportunity for us to extend a help or adopt a rescue dog in any case scenario na pwede na to that we can help, grab the opportunity. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Ganap ng batas ang Open Access in Data Transmission Act o Konektadong Pinoy Law. Nag-lapse into law na ito ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Layan ang batas sa palakasin ng internet connection sa bansa, lalo sa mga liblib na lugar. Sa ilalim nito, hindi na ire-require ang mga nais maging internet provider na makakuha ng legislative franchise o prangkisa mula sa Kongreso. Inapila noon ng isang grupo ng telco na hindi ito patas dahil pinaghirapan daw nilang makakuha ng legislative franchise na nagsisilbi rin daw nilang proteksyon. Dating sinabi ng DICT na mga serbisyong limitado sa internet o data ang hindi na ire-require na magka-prangkisa. Inihirit din ng ilang stakeholder na maayos ang regulasyon sa utility pole rental o UPA sa pagkakabit ng internet line sa poste ng kuryente. Bukod dyan, dapat daw may cybersecurity measures sa mga papasok sa sektor at managot ang mga telco kung may mga kapalpakan sa kanilang serbisyo. Nangako DICT na isasaalang-alang nila ang mga ito sa paggawa ng IRR o Implementing Rules and Regulations. Beautiful in blonde and in her skin tone suit si Herlene Budol sa kanyang 20-something birthday pictorial. Very nostalgic naman ang coffee bonding ni na Barbie Forteza, Bea Binene at Joyce Ching, ang stars ng 2010 Kapuso youth-oriented show na Twin Hearts. Spotted naman together sa Thailand sina Heart Evangelista at its Showtime host Ann Curtis. Very chic ang dalawa sa photos na shinare ng Kapuso fashion icon. Meanwhile, naka-wellness trip si Sangre Terra Bianca Umali sa Bali, Indonesia. Shinare niya ang kanyang activities tulad ng motorcycle ride at mga workout kabilang ang Pilates. In Hollywood news, Baby Bieber just turned 1. Sa post ng misis ni Justin na si Hailey Bieber, nagbabahagi siya ng snaps with their beautiful boy na si Jack Blues. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.
Parang dance championship ang effort ng mga estudyante sa isang paaralan sa Negros Oriental. Pero ang kanilang sinalihan, paper dance with a twist. Todo talon at buhat ang mga senior high students na ito sa Dumaguete City. At imbis na 2, 3 tao ang dapat magkasya sa tinutuping dyaryo. Pasan kung pasan ang dapat gawin ng mga kalahok sa palaro na isinagawa sa kanilang acquaintance party. Ang mga lalaki todo effort sa pagbuhat sa isa't isa. Sa huli ang all-girls team ang nagwagi. Nanaig pa rin siguro yung diskarte, no? Hindi nadaan sa lakas. Oo nga. At eto naman po, tataasan na po ang minimum na buwanang sahod ng mga domestic helper base sa anunsyo ng Department of Migrant Workers. May mga annual medical check-up din para sa kanila at dagdag proteksyon laban sa mga kaso ng pang-aabuso. Nakatutok si Marisol Abduraman. Mula $400 o 22,700 pesos, magiging $500 o mahigit 28,000 pesos na ang minimum na buwanang sahod ng mga domestic helpers sa ibang bansa. Ito ang inanunsyo ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. This is a minimum monthly minimum wage increase. So there can be a higher wage rate, of course, depending on the host countries. Ang taas sahod ay bunga raw ng kanilang konsultasyon at pakikipag-usap sa mga stakeholder. Domestic workers belong to what we call elementary occupations and belong to the vulnerable skill sets, skill categories. So we need to provide greater protection to domestic workers. Bukod sa salary increase, kabilang din sa enhanced reform para sa mga domestic helper ang annual medical check-up, bagamat voluntary basis pa raw ito sa ngayon. Sa ngayon, nasa 200,000 ang bilang ng mga domestic helper na nakadeploy sa iba't ibang panig ng mundo, bagamat nasa 20 to 30% lang ito sa kabuang bilang ng mga OFW, itinuturing silang mga vulnerable. Ayon kay Kakdak, may mga sumbong pa rin silang natatanggap hinggil sa pang-aabuso sa mga domestic helper. Tulad ng paglabag sa mga kontrata, walang maayos na pagkain at pahinga, pagtatago sa passport, physical at emotional abuse at iba pa. Kaya kabilang daw ang pagbibigay ng proteksyon sa mga OFW ang pagsasagaw muna ng video conferencing sa employer bago pirmahan ang kontrata. Meron ding implementasyon ng Kumusta Kabayan kung saan magkakaroon ng digital monitoring system sa mga domestic helper. Pinirmahan na ni Kakdak ang advisory sa Enhanced Reform Program. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Hinihikayat ang mga kabataan ngayon na matutong mag-Ingles, pero ang ilan tila mas nahasa pa sa Ingles kaysa sarili nating wika. Pag-usapan natin sa pagtutok ni Von Aquino. Next time, ha? Dapat you know how to maneuver your bike. You know how to, what we call this, you know how to, tawag ka ng diskarte. Sa imong bike, you know how to play your bike intelligently. Ayan, nakatikim ng sermon si Apo kay Lolo. Pero parang na-nosebleed siya. Be strong, ha? Be strong. I don't want you to go on crying, ha? Para pangaralan ng apong si Flynn matapos mahulog sa bike, napasabak sa Inglisan si Lolo Ben ng Panabo, Davao del Norte. Nakakaintindi naman daw si Flynn ng Bisaya pero mas fluent siya sa English. Gaya rin niya ang maraming kabataan ngayon na mas bihasa sa pakikipag-usap sa English kaysa Filipino o local language. May pagkukulang o kakulangan sa pagtuturo maging sa bahay o sa paaralan. At syempre, marami pang iba mga internet na babasa sa internet, na papanood mula umaga hanggang gabi. Maging tayo, no, na mga may nasa tama o hustong gulang na ay punong-puno, no, or tinatawag ko bombarded, no, na tayo ng mga banyagang wika. Pero ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, intact pa naman o buo pa ang ating linguistic integrity base sa pagsusuri ng UNESCO. Lahat po ng Pilipino, maliban sa mga paslit na hindi nagsasalita pa ng tuwid na Filipino, ay nagkakaunawa ng
salitang Filipino at kung may kakayanan na magsalita ay kayang magsalita ng Filipino at kung sino man ang kanyang kausap ay nagkakaintindihan po sila. Sabi ng Komisyon sa Wikang Filipino, hindi naman kailangan gumamit ng mga malalalim na salita sa pakikipag-usap sa wikang Filipino. Ang simpleng paggamit lang nito sa loob ng bahay, sa trabaho, sa paaralan at ang pagtuturo nito sa mga nakababata ay malaking tulong na para mapayabong at manatiling buhay ang ating pambansang wika. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.